Hello guys, quick update lang tayo. So, nag-release nga August 5, 2025 si Olama na meron na siyang partnership with OpenAI. O guys, si ChatGPT ay pwede nyo nang i-run locally sa inyong PC. Pero may caveat yan guys. So may dalawang model na nirelease si um, ChatGPT in partnership with Olama. Yung una ay yung 20B parameter model and yung second is 120B parameter model. So, syempre, mas malaki yung 120B. Ngayon, ano ba yung requirements? So, kung makikita nyo guys, dyan, 16 gig memory or RAM yung kailangan ng PC nyo para i-run si Olama 20B. Pag naman si 120B guys, ang kailangan nyo ay 80 gig na GPU. Hindi RAM guys ha, GPU. So dahil dyan, hindi ko kaya yan at wala akong pambili ng 60 gig na GPU. Kaya naman, ang itratry lang natin ay si 20B parameter model. So, having said that guys, hindi lang pala yan yung naging partnership. Big 3 partnership yan. Pag nag-scroll down kayo, nakikita nyo na si NVIDIA and Olama is nagko-collaborate din para i-accelerate ang GPT OSS sa GeForce RTX and RTX Pro GPUs. So, lahat nga ay excited sa update na to. So, paano nyo bang ida-download yung GPT sa inyong local PC? Ngayon guys, kung updated yung Olama nyo, click nyo lang yung inyong search bar, i-run nyo si Olama app. Ngayon ay may app na si Olama. At pag nag-open ang inyong Olama, ay makikita nyo, nandyan na si GPT-20B. At hindi lang yan, nag-update din siya na pwede na kayong mag-search sa web pag si GPT ang gamit nyo. Kailangan lang may account kayo kay Olama. And meron ding turbo version. So, ang gagamitin ko nga lang dahil mabigat siya ay yung 20B. So, kung ginagamit yun siya sa inyong local PC, ang kailangan nyo lang gawin ay piliin si GPT OSS 20B and mag-type ng kahit ano or magtanong like, hi. Pag in-enter nyo yan, guys, ay makikita nyo na ida-download niya at 12 GB nga siya, guys. So, matagal yan. I-stop ko na dito dahil hindi yan ang aim ko ngayon. Ang aim ko ngayon ay ipasok siya sa ating Docker. So, babalik nga lang ako, guys, dito sa ating Docker. And then sa images guys, kailangan sure tayo na updated si ating Olama. So ang gagawin ko dito guys ay ipupull lang natin kasi yung version naman nito ay naka-latest. Kung hindi naka-latest dyan guys, kailangan yung i-pull yung latest version. So ayan na nga, pinupull na niya yung ating latest version. So balik ako pag na-download na niya or na-update na niya. And then, balik nga muna kayo dun sa folder na ginawa natin dati kung saan natin nilagay yung docker compose.yaml natin dahil kailangan natin siyang i-rebuild after natin ma-update yung Olama. So, right-click lang ulit kayo dyan, then open in terminal. So, once na nasa terminal na guys, ang gagawin nyo lang muna ay kailangan nyo i-down yung ating container. So, docker compose down. So, once na na-remove na guys, i-rebuild natin siya, docker compose app-d. Huwag kayong mag-alala guys, dahil sa YAML natin ay tinuro naman natin kung saan dapat nakasave yung mga workflow kaya hindi mawala yung existing workflows natin. So ayan na nga, nagrarun na ulit yung ating Docker container. Ang gagawin natin dyan ay click nyo yung drop down and then punta kayo kay Olama. And then kay Olama, punta kayo sa exec. Then check natin kung ano na yung mga models natin dito. Olama, list. So ayan nga, may dalawang model lang ako, si Llama 3.2 and si DeepSeek R1. Ngayon balik tayo kay Olama website para i-pull yung model ni ChatGPT. Dito sa models, ayan, makikita nyo na ang most popular na ngayon ay si GPT-OSS. Pag clinic nyo yan, may dalawang model, si 120B at saka si 20B na 65 gig yung kailangan mo kay 120B. Ang kaya ko lang ay itong latest, so ito na lang yung kakopy ko para yung latest yung lagi nyang ma-pull. And then, kung nakalimutan nyo na yung command, ito yung command, Olama run, and then kung ano yung model niya. So, balik na nga tayo sa ating Docker, and then, i-command lang natin yan, Olama run, and then, paste natin yung model, and then, hit enter. So, ayan nga, ipupull na niya yung manifest, guys. Ang total niyan ay 13 gig. So, babalik ako pag na-download na siya, and itetest natin siya. So, ayan na nga guys, na-download na yung ating GPT OSS latest. So, bago ko siya i-try guys, shout out muna kay Jero Liban. Habang inantay ko ma-download na basa kay message mo. So, tatag rin kita as you requested dito sa content na to. So shout out ulit sa'yo, Jero Liban. Thank you sa pag-subscribe sa akin sa Red App. Okay, so guys, dito nga, ang gagawin lang natin ay mag-buy lang ulit tayo. Tapos, pwede na tayong bumalik sa ating Docker and then i-open na nga natin si N8N. So pag open natin ng N8N, nandyan pa rin yung mga workflow natin guys and itatry natin siya kay ating AI Travel Agent. So para sa mga nakapanood ng mga videos ko, nung una nga ang ginamit natin dito ay si OpenAI dahil wala pa noon yung free tier ni Google Gemini.
Nagkaroon ng free tier si Google Gemini, kaya trinay natin siya. So hindi nga natin ginamit si Ollama dyan dati dahil una, si DeepSeek R1 ay walang capability to call the tools. Pangalawa, pag ginagamit natin si Llama 3, ay hindi niya matawag ng tama yung mga tools. Ngayon, susubukan natin si GPT-OSS kung kakayanin niya yung task na to. So close ko nga lang yan, and then add tayo. Hanapin natin si Ollama, and then click natin yan. And then from Ollama account, makikita na natin si GPT-OSS latest. And then back na tayo. So try na nga natin. Guys, sa part na to ay kinailangan kong ihinto yung recording ko sa aking PC kasi hindi siya kaya ng humble laptop ko. Kung makikita nyo, ito yung process ng laptop ko ngayon. Halos nagwa 100% ang CPU at halos mag 100% na rin ang RAM natin. So guys, ang na-realize ko lang, yung 16 gig na RAM na sinasabi sa kanyang documentation is para pa lang kay ChatGPT or kay GPT-OSS model. Pero syempre, magraran pa kayo ng inyong Docker, magraran pa kayo ng inyong N8N, at magraran pa kayo syempre ng inyong browser para makita yung function kay N8N. But ayun na nga, so far, tinawag na niya yung unang tool and then nag-iisip pa rin siya. So, ipopost ko muna dito guys and then balik tayo pag natapos na siyang mag-run. After 14 minutes of running, gumana naman siya. Kaso nga lang, hirap na hirap ang ating humble PC. So, kung titingnan nyo guys, ito yung naging process niya. So, yung local version ni GPT really know how to use tools. So, ayan, ginamit nga niya yung mga tools kung makita nyo, gaya ng ibang model natin, hindi gaya ng ibang Ollama model na ginamit natin. And then, pansinin nyo guys, ito yung reply niya. Mas okay siya kaysa dun sa ginamit natin actually na online na Gemini. Kung mapansin nyo dito guys, binigay niya yung flight details natin, departure, yung destination, nandiyan yung latlong, nandiyan yung weather condition. Nagbigay lang siya ng isang tip sa weather. Kung nagbigay lang siya ng isang tip which is related sa weather. And then binigay niya yung recommendation ng ating restaurant na pwede kainan for dinner. Pero pansinin nyo, yung ginamit nating GPT model na 20B pa lang yan guys. Na hirap ang ating laptop. So ayan nga, so binigay niya sa atin yung flight details, nandyan din naman. And then nandyan din yung ating mismong departure and destination. And also nandyan din yung latlong. Pero kung makita nyo to, binigay niya yung weather and then nagbibigay siya ng extra tip. So ayan yung isa, bring a small umbrella or rain jacket. Thunderstorms are likely. Nagbilin pa siya na pack a waterproof bag for electronics and valuables. And then, light, breathable clothing is fine for daytime, but keep an extra layer in case it cools down during the evening. So, may extra context siyang binibigay. And lastly, sa recommended dinner spots, hindi lang niya basta binigay sa atin yung restaurant. Sinabi pa niya kung ano yung specialty ng restaurant na yon. So, classic beachfront vibe with fresh seafood daw si Congas Bar and Restaurant. Si Palms of Boracay naman is upscale dining with a tropical garden settings. Si Ocean Explore Seafood Restaurant naman is known for the freshest catches and a relaxed atmosphere. Tapos sila Fiesta at Mandarin Bay, outdoor seating and a lively evening scene. Si Subo naman, a popular spot for regional Filipino dishes and vegan options. So, may extra context siya guys, pero extra hit din yung inabot ng ating humble laptop dito. So, I would say guys, recommended ko yung model na to kung talagang malakas yung laptop nyo. And guys, doon sa mga kayang mag-run ng 80GB GPU, magawa naman kayo ng video dyan. Gusto kong makita kung gano'ng kalakas yung kanilang 120B model. So hanggang dyan muna mga lakwacheros, tandaan, less manual work, more lakwatsa.